po, sama-sama nating pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tunay ngang tinubos tayo ng Panginoong Jesus, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na sisira, hindi sa pamamagitan ng ginto at pilak. It was because of the precious blood of Jesus, the spotless Lamb of God. Thank you, Jesus, for your blood that was shed for us. Thank you for your precious blood.
Hallelujah, 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 hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka ng aming mga kaluluwa. Sambahin ka ng aming mga puso at isipan, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Salamat. Dahil nandyan ka, Panginoon. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Isang beses na namatay at muling nabuhay na hindi na kahit kailan namatay. Bagkos ikaw ang Diyos na tumutugon sa buhay ng bawat sa amin, nakatunghay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kaya't salamat, Panginoon. Salamat sa kapatawaran na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Kung tutuusin, Lord, wala kami, Panginoon. Isa lamang kaming basahan sa iyong harapan. Pero dahil sa pag-ibig mo, sa pagtawag mo sa bawat pangalan namin, minahal mo kami, inibig mo kami, Panginoon. Tinanggap mo ang bawat isa sa amin. Kung kaya't mapalad ang bawat isa, Panginoon, na kami ay nandito, Panginoon. Mapalad kami dahil ikaw ay kilala namin. Mapalad kami dahil ikaw ang Diyos ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakatunghay sa bawat buhay namin, Panginoon. Bagamat bumibitaw kami, Panginoon, ikaw never mong binitawan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kahit ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay inaanyayahan namin sa lugar na ito. Holy Spirit, we welcome you in this place. Ikaw, O Diyos, ang may karapatan sa lugar na ito. At anumang gawa ng kaaway ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, wala kang karapatan sa lugar na ito dahil ikaw ang Diyos lamang ang may karapatan sa lugar na ito, Panginoon. Lord, sa iyo ito, Panginoon. Bahay-sambahan mo ito, Panginoon. Kami ay iyo, Panginoon. Kung kaya sa iyo kami magtitiwala at sa iyo kami, Panginoon, lalapit, Panginoon. Lord, sabi mo nga, Panginoon, mapalad kami dahil ang bawat isa sa amin ay nandito sa iglesia mo, Panginoon. Kinakatagpo ka, Panginoon, sa umagang ito. Kung ano man, Panginoon, nakikita mong bahid dungis, Panginoon, patawad, Lord, patawad. Alam mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, ang aming mga isipan. Sa mga oras mong ito, Panginoon, inihahandog namin ang bawat sarili namin para sa iyo. Bilang handog, kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras mong ito, sa aming pag-aawitan pa lamang, Panginoon, maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Magsalita ka sa amin, Panginoon. Lord, wala kang lalampasan. Bata't matanda, hayaan mong ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. Ang music team, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na sila, Panginoon, ang nagsisimula para ibaba mo ang iyong banal na Espiritu mo, Panginoon. I-cover mo ang bawat isa, Panginoon, ang bawat tatayo sa iglesyang ito, Panginoon. Hindi ang mga sarili ang makita, kundi ang iyong kabanalan at ang iyong presensya ang maranasan, Panginoon. Sa magsasalita, O God, Lord, pahid mo sa kanila, Panginoon, ng langis, na kung saan, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, yung wisdom, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magsasalita, hindi siya, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon, ay naniniwala kaming mararanasan namin ang iyong kabanalan at ang iyong presensya. Yakapin mo ang bawat isa, Panginoon, sa mga oras na ito, may kalungkutan man, may kasiyahan man, ano man nararanasan, Panginoon, nais naming maranasan ang iyong pagyakap, Panginoon, sa mga oras na ito. Hindi kami lalabas ng iglesia na ito na hindi namin mararanasan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi namin, Panginoon, iiwan ang lugar na ito na ang iyong banal na Espiritu ay nandito lamang, kundi madadala namin sa bawat buhay na kung saan kami pupunta. Salamat, Panginoon, ng marami dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos sa buhay na hindi, Panginoon, nagkulang sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, ipagkakatiwala ang kabuuan ng gawain ito. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, ibigay natin ang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ang Diyos natin ay buhay at siya ay mananatiling buhay ngayon at kailanman. Amen. Minsan na siyang namatay. Minsan na niyang tinapos ang lahat para sa kaligtasan ng bawat isa. Amen. Kaya atin po siyang pasalamatan. Sa umagang ito, ibigay natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Diyos na tumubo sa bawat isa. Sampu ng ating mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon.
all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, we thank you, Lord God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, amen, like ashes in the wind. So sorrow to my old friends, burden and bitterness. You can just keep it moving. No, you ain't welcome here. Now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. His wayward son has found his way back home. Bring me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank you, God. Thank you, Lord Jesus, our Savior. You healed our hearts. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, thank the Lord, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, we thank the Lord God, our living Savior. Thank the Lord. Who the Son sets free, He is free indeed. We declare this. Hey, lost another one. I am free. I am free. Yes, I am free. Hey, lost another one. I am free. I am free. Hayag ng ating mga labi. Hey, lost another one. I am free. I am free. I am free. Hey, lost another one. I am free. Yes, I am free. I am free. Hey, lost another one. I am free. We are free indeed. Yes. Hey, lost another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Hey, lost another one. I am free. I am free. I am free.
singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto a living God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Never we try to sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Never we try to sing hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. There is no one like our God. There is no one like our God. Ihayag ng ating mga labi. There is no one like our Wala nang ang God. hihigit at papantay sa'yo. There is no one Aming like Panginoon our God. Jesus. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is Wala no kang one like our katulad. God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Amen. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Tuhanali ko mo nuwes na Diyos. Tuhanali ko mo nuwes. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Oh, we give you all the praise, glory, and honor, Lord. Unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Praise, love, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 we give you praise. For there is no one like you, our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is, wala kang katulad. Our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Inihahayag ng aming mga labi sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Wala kang katulad. Wala nang hihigit papantay sa'yo. Hallelujah. There is no one like you. Oh, we bless you. Patuloy ka naming niluluwalhati. Pinupuri, dinadakila, O Diyos. For you are the only one worthy of all the honor, praises, and glory, Lord. Jesus be magnified. Jesus be glorified in the midst of your people as we give you praise, as we honor you, as we worship you, Lord. We just want to thank you once again for your precious blood, Jesus, that sanctified us, justified us, redeemed us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just
was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul for the first time at home. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Oh, we thank you, Jesus. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. Amen. For I have been transformed in the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, that has washed me white. Thank
set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your Come on, name. people of God! Praise the one who sets us free! Hallelujah! Praise the one who sets me free! Hallelujah! That has lost its grip on us! There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Once again, hallelujah! Praise the one who sets us free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Yes, you are, God, you are our living hope. Yes, you are. Oh, praise the one, praise the There's no greater love than this, God. There is no greater love than this, God. There's no greater love than this, God. Hallelujah. Oh, you have overcome it all. Thank you, God. Thank you, Jesus. What a sacrifice you have made for us, Jesus. Oh, thank you, we thank you. We thank you, Thank you, Jesus. I just want to thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all you've done, for all that you're going to do, Jesus. We thank you, Jesus.
Pasalamatan ka, Panginoon. You have said in your word, Acts 4:12, there is salvation in no one else, for God has given no other name under heaven by which we must be saved. Sa ating Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Pagkat walang sino man, walang anumang gawa ng tao ang magiging dahilan para sa kaligtasan. It is only by your name, Jesus. It is only by believing in your name, Jesus. There is no one like you, Jesus. So here we are, Lord God, as your sons and daughters. We give you all the highest praises. We give you all the highest honor, glory that belongs to you alone, Jesus, our living Savior, our Redeemer. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We give you all this in the mighty name of Jesus. Everybody says, amen, amen, amen. We give you all the glory, Father God. We give you all the glory, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen, 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 amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Amen. Walang sino man o ano pa man ang pwedeng gumaya do sa ginawa ng Panginoon 2,000 years ago. Amen. Napakadakila ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil pinapaalala niya sa atin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin natin yung mga panahon na tinanggap natin siya. Amen. Nakakalungkot kasi 'di ba sa Facebook may nakita ako doon ginagaya nila yung nagpapasa ng krus. Napikon siya, 'di ba? Binaba niya yung krus bago binanata niya yung siguro nasaktan siya. Kasi hindi naman talaga wala sino man pwedeng gumaya. Amen? Walang pwede. Ang Panginoong Hesus lang. Wala nang iba. Kaya nakakalungkot dahil akala nila sa mga ginagawa nilang yun ay mababawasan yung kanilang mga kasalanan. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen? Sabi nila, nabuhay na raw ang Diyos. Kahapon ng kahapon ba? Kaninang madaling araw. Kaya, napakarami ngayong nag-i-enjoy. Napakarami ngayon talagang nagsasaya. Nasa labas sila, pero nakakalungkot. Nakakalungkot na dapat ang mga Kristiyano ay nasa loob ng bahay-sambahan, nagpapasalamat, inaalala ang ginawa ng Diyos. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ang sarap alalahanin yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Kaya walang dahilan para panghinaan tayo ng loob. Walang dahilan para tumalikod tayo sa Panginoon. Walang dahilan para kalimutan natin ang Panginoon. Lagi lang nating alalahanin yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sapat at sapat ang ginawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Palakpakan muli natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Sige po, bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, salamat sa Panginoon sa buhay ni Brother Mark. Welcome home. Sa pag-iingat ng Diyos, sa biyaya ni Lord, muli ay makakasama ka namin sa gawain ng Panginoon. Sino pa po ang gusto magpasalamat sa Panginoon?
Si Brother Romy. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Tatay Romy. God bless po. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Diyos sa ibigay sa aking kagalingan. Lahat po ng laboratory ko ay nag-normal. Salamat po, Panginoon. Malakas na po ako at wala na po akong karamdaman. Inaking ko po ang kagalingan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Marami pong salamat. Amen. God bless po, Tatay Romy. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, siya ang ating kagalingan. Amen? Hallelujah. Meron pa pong gusto magpasalamat sa Panginoon, si Brother Mark. God bless. Good afternoon po. Hindi ko lang kung paano salita. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi maraming bagay na binigay sa Panginoon sa akin. Sa paggabay niya sa pamilya ko. Yun. Despite sa mga difficult na nangyayari sa akin sa barko, mga mahirap na nangyayari, yan dyan, Panginoon, para sa akin. Yun. Naramdaman ko talaga siya. Every day. Yun. Praise God. Talagang, yung ating pasasalamat sa Panginoon, talagang ang hirap ipaliwanag. Amen. Basta yung ating pasasalamat sa Diyos ay laging nandyan. Amen. Talagang hindi minsan mahirap maunawaan talaga yung mga nangyari, pero napakabuti ng Diyos. Amen. Sa pagsama sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumako na sa salita ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating pakinig at kung maaari po ay tayo ay magnilay-nilay. Wala pong gagawa ng ingay. Yung ating mga cellphones ay i-silent or i-mute or i-off kung hindi importante. Tawagin po natin ang lingkod ng Diyos, Teacher Joanne Johnson. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah! Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, napakabuti ng ating Panginoon. Habang tayo umaawit kanina, hindi ko mapigilan yung aking luha. Tunay na, we don't usually, we know na ang Diyos ay nabuhay, namatay at nabuhay ng minsan lamang, di ba? Pero kanina, pinaalala sa akin ng Panginoon ang isang salita. Ang salitang tetelestai, I paid it all. Diba? Kaya kahit na hindi tayo talaga 100% we're celebrating kasi alam naman natin ang Diyos ay buhay na. Hindi naman siya nabuhay kanina. Pero kung tayo ay magninilay-nilay talaga at magre-reflect on this day, ang pagkabuhay ng ating Panginoon ay pagbabayad ng ating mga kasalanan. Kasalanan mo noon, ngayon, at sa mga susunod pa. Jesus paid it all for you. Amen? Nag-reflect lang sa akin lahat yung pagkukulang natin sa Panginoon, yung pagkukulang ko sa Panginoon. And now, the Lord is telling me again, I paid it all for you. I paid the debt you owe. Dahil hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Kahit magpapako pa sila sa krus, kahit magpasan sila ng krus, hindi nila mababayaran ang kanilang mga kasalanan. Only Jesus could pay the debt we owe. Tetelestai. Ang sabi doon, you are debt-free. Wala kang utang. Bayad na. Ginarantor na ng dugo ng ating Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin na mga taong nakakilala sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. And as we
seek the Lord this morning, let us look at the status of our heart and reflect kung paano natin nakilala ang Panginoon nung una natin siyang nakilala. Reflect on your relationship with the Lord when you first met Him. Reflect on the love that was given to you by God when He first showed His love for you and for us. Kung gaano tayo kainit sa Panginoon nung una natin siyang nakilala. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. We are the one changing. We are the one na nawawala yung init, hindi ang Panginoon. Kaya kailanman hindi nawala ang Diyos. He is just right there. And He is still there. As we reflect on your love this morning, Panginoon, maraming salamat, Lord, for making us remember that you have paid it all for us. You have paid it all for me. Binayaran mo ang lahat ng aming mga kasalanan when you accepted the Calvary. When you accepted the cross, nung tinanggap mo yung pagputong ng koronang tinik, nung tinanggap mo ang lahat ng paghampas, lahat ng pagyurak, lahat ng sakit, lahat ng pako, nung tinanggap mo yan, Panginoon, you were thinking about us. And thank you, Jesus, for paying it all. Walang kahit anumang bagay, Panginoon, sa lupa that could satisfy. Walang kahit na sinong tao that could replace you, that could be with you, or kahit na pumantay sa'yo, Panginoon. Wala po, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. Kaya Lord, as we reflect on your love, makita namin ang aming mga sarili sa iyong harapan, Panginoon. Nakita namin yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Where we are standing right now. Because you are not changing your position. You were just right there. Kami yung nag-iiba-iba ng posisyon sa harapan mo, Panginoon. And right now, Father, right at this very morning, ipakita mo sa amin ang aming sitwasyon sa iyong harapan, Panginoon. At hayaan niyo po, Lord God, that we reflect on your love and we see it, Father, and we humble ourselves before you, Father. We accept you and we invite you again into relationship with you, Panginoon. Renew, Father God, this morning our faith. Renew our relationship in you, Panginoon. At patuloy naming makita, Lord God, yung pag-ibig mo sa aming mga buhay. Thank you so much, Father. And we pray, O God, that as we study your word, Panginoon, let it open the eyes and ears of our hearts, Panginoon, that we may see and feel the wonderful things, Panginoon, sa iyong mga salita at sa iyong pag-ibig, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkukulang sa inyo. Sa lahat ng panahon, Panginoon, na tumatalikod kami, lumalayo kami, nanlalamig kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Father God. And we pray, O God, that by the blood of your Son, Jesus Christ, it will clothe us with righteousness, Father, that only you can give, Panginoon. Maraming salamat po. Gamitin niyo lamang po akong tungtungan ng inyong mga paa. Ikaw ang mahayag at makita, maluwalhati at marinig sa umagang ito. Maraming salamat po. To you be all the highest praises, glory, and honor in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah.
Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Makipagbukas po kayo sa ating teksto sa umagang ito, sa Revelation. Maintindihan niyo po bakit ako umiiyak. Sa Revelation chapter 3, simulan po natin sa verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Revelation chapter 3, verse 14. Meron na po ba? Sige, sa Tagalog po tayo. Revelation chapter 3, verse 14. Sa Tagalog po tayo. Ayan. Sige po, babasahin ko po at sundan niyo po ako kung gusto niyo po akong sabayan para mas maramdaman. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea. Ito ang sinasabi niya, ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sige po. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sige po. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap at bulag at hubad. Kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. 19. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. At sa 20 po, dito po yung ating text, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Sa 21 po, at ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Sige, sa last verse po. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Our topic for today, our topic this morning is Jesus at the door. Amen? Sa Revelation chapter 3 verse 20, ang sabi, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Amen? It's quite a picture, di ba? Pag tinignan natin, the God of the universe, the Word that became flesh and dwelt among us, Himself, standing humbly, patiently at the door to someone's house and knocking gently. Sino po dito ang napagsara na ng pinto? Sino po dito ang napagsara na ng pinto ng bahay? Yung umuwi ng 10 oras na walang susi. Ano ang ginagawa natin, di ba? We patiently waiting at the door. O minsan galit pa, yung pinto, di ba? Pero dahil minsan madaling araw na, bawal makabulahaw ng kapitbahay, we patiently knock. Ma, nandyan na po ba, ma? Nandito na po ako. Di ba? Or minsan sa kwarto, or sa kahit saang lugar, we patiently wait kapag tayo ay may nakikitang pintong nakasara at wala tayong susi. Imagine that picture, that Jesus Himself, the God of the universe, ay lakas. The God of the universe, Jesus who were hanged on the cross and died, knocked at the door of your heart, patiently waiting for us to open the door. Amen? Sa ibang translation, ang sabi, behold, in the place of here I am. Behold. Yung iba ginagamit yung place or door na gate. Iba-iba yung salin. Sa King James nakalagay doon, behold, I am standing
in the place of your in your door. But the same meaning is God is asking permission to come in. Amen? For others, parang confusing, no? God, you can make all things. You can do all things. Alam mo at kaya mo ang lahat ng bagay. Pero bakit kailangan mo pa kaming antahin na magbukas ng pinto? God can do it, isn't it? Pwede naman eh. Pero why would He knock patiently and wait for an invitation to come in? What does it mean on a deeper level? Anong ibig sabihin ng, behold, I stand at the door and knock. Here I am, standing at the door, standing at your gateway and knock. What does it mean when it says, behold, I stand in the door and knock? Ang sabi ng ibang mga taang, sabi nga, Jesus means in this passage na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng deeper and covenantal relationship with Him. Amen po ba? Kapag nag-enter tayo ng isang relasyon, ang gusto po ba natin is yung quick lang? Di ba hindi? When we enter in a relationship, ang gusto natin, lasting yung relationship. Amen? Ang gusto natin, for keep. Di ba? Friends for keep. Yeah? BFF forever. Di ba? Gusto natin ganon. And Jesus, in the same way, He wants an intimate relationship, a covenantal relationship with us. Pero, Jesus doesn't want to barge or bully His way in. Ayaw ng Panginoon na pakialaman tayo dahil meron tayong gustong-gusto ng lahat, free will. Diba? Meron tayong free will, including the ability to make our own decision, whether we want to be a part of God's family or not. Ang pakikipag-isa kay Kristo ay isang desisyon na tayo ang dapat gumawa. Amen? The reason, narinig ko to sa isang pastor, na reason daw, kaya hindi natin nakukuha yung fullness ng relationship natin sa Panginoon. Kaya hindi natin nakikita yung sobrang in love na level ni pastor sa level natin ng pakikipagrelasyon. Kasi di ba meron yung iba talagang grabe yung miracle ng Panginoon. Tapos grabe yung relasyon ko sa Panginoon. Grabe yung pakikipag-usap sa, wow, nakikipag-usap na sa Kanya si Lord. Pero ako, bakit parang wala pa akong naririnig? Bakit parang ako, grade 1, bakit parang siya, kasabay ko lang naman siya, parang high schooler na siya. O doctorate na siya pagdating sa Panginoon. The reason why we don't feel the fullness of God in our relationship with Him, because hindi natin siya totally kilala. We don't know who God is. Ang alam lang daw natin sa Panginoon, kaya ganun lang, is superficial. Sabi kasi ni ganito, sabi kasi ng mama ko, sabi ni pastor, sabi kasi ni sister, eto yung Panginoon. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, makilala natin siya intimately. Makilala natin siya on a very personal level. Makilala natin at ma-experience natin yung pakikipag-isa kay Kristo sa napaka-personal na paraan. How the Lord is moving in your life, not in her life, and in other people's life. Yun ang gusto ng Panginoon. That's why Jesus make change us. Diba? Kaya ng Panginoon na sa isang iglap, okay ka na. Kaya ng Panginoon na sa isang iglap, nag-turn around yung buhay mo. But if you don't let Him do it, He will not do it. Amen? Ang sabi ni Apostle John, siya yung nagsulat ng Book of Revelation, di ba? It's about the vision na nakita niya while he was on the island of Patmos. Ang sabi doon, ang nakalagay dito, I stand, sa Revelation chapter 3, here I am, I stand. Ang ibig sabihin nun, when we translate it from the root word sa Hebrew, I appoint, I establish, I place or I position myself. Pag sinabi daw doon, nung sinabi ng Panginoon na I stand at the door or I stand in your gate, ang ibig sabihin nun, Jesus, it was interpreted as Jesus appoint, established, placed, and positioned Himself. Ibig sabihin, inilagay talaga ng Panginoon yung kanyang sarili doon sa certain point na yon
ng puso mo. Dito ako tatayo. I was standing in the front of your door. Amen? John uses also the word tyrant from the root word thura, which translates door, gate, or entrance way. Ibig sabihin sa unahan, sa door, sa gate. Paano ba unang nakakapasok sa bahay? Di ba? Sa gate muna, tapos sa door. Di ba? So lahat ng yan, yun ang ibig sabihin nun. And knock. Ang ibig sabihin ng knock ay strike or beat the door with a stick to gain admittance. Kaya daw tayo kumakatok because of one reason at dahil yan ay papasukin. Meron ba ditong kakatok? Ay, naalala ko nung kami elementary. Yung magdo-doorbell ka, tapos tatakbuhan mo. Nang pa-prank. Di ba? Uso na yun dati eh. Yung, di ba? Kasi nanloloko ka ng mga tao. Kasi hindi naman uso yung doorbell, di ba? Pang mayayaman lang yun eh. So, pag nakakita kami ng doorbell dati, mag-doorbell ka, tapos takbo tayo. So, sino yung pinakamabagal tumakbo? Siya yung maiiwan, siya yung posibleng maano, di ba? But, that's a joke and that's a prank nung mga Ganun lang level ang pranking nung babataan namin. Ngayon kasi ibang level yung pranking eh. Anyway, ang reason kaya kumakatok is to gain admittance. Para tayo ay tanggapin. Walang kumakatok, tapos ay dito lang po ako. Diba? Kaya tayo kumakatok because we are asking permission. So basically, yung sentence that, behold, I am knocking at your door, I am standing in your door, behold, here I am, I stand at the door and knock. Ang ibig sabihin nun ay, Jesus had placed Himself in the entranceway, sa pinakaunahang parte, banging against the hope that someone will hear and let Him come inside. That's basically the meaning of it. Jesus has established Himself in the entrance, in the front door, sa pinaka-unahan, banging against in the hope. Banging using the stick against in the hope that someone will hear the banging, someone will hear the knocking, and let him come inside. That is the essence of, behold, I am standing at the door and knock. So is it a personal salvation or para sa church? I believe it's for everyone. Diba? Kasi pag binasa natin yung message sa Church of Laodicea, etong mga taong ito, hindi daw mainit, hindi malamig, kundi lukewarm. Kaya ako naiiyak kanina. Because naiisip mo yung posisyon mo sa harapan ng Panginoon. Mainit ka ba o malamig? Ang sabi nga, mabuti pang ikaw ay mainit o ikaw ay malamig kesa ikaw ay maligamgam. Tapos iniisip ko, Lord, asan ako? Asan ako sa mga oras na ito? Nasaan yung puso ko sa mga oras na ito? Ay, narinig ko to kay Pastor na, nabanggit niyo po ito, Pastor, no? Yung about sa pagiging lukewarm. Sabi ko, ayan yung message din sa akin ng Panginoon. Kasi siguro sa mga oras na ito, we don't know kung nasaan ang place natin sa harap ng Panginoon. Maybe we are in the position that we are barging in between being hot or being cold. At ang ayaw ng Panginoon na tayo ay lukewarm. Why? Dahil wala tayong sariling desisyon. When we are lukewarm, kung tayo ay maligamgam, we are neither hot nor cold. Parang wala tayong intimacy. Okay, church ako. Okay, hindi ako mag-church. Okay, mag-pray ako. Okay, hindi ako mag-pray. Yun ang lukewarm. Kasi either we are cold, no, I will not pray, I will not read the Bible, I will not attend, or I am hot. I will, and I will. Hindi pwedeng pasway-sway lang. Diba? Ayaw ng Panginoon na pasway-sway lang dahil hindi niya nakikita yung seriousness ng relationship natin sa Kanya. Amen? People in Laodicea, these people no longer burns with passion, fervor for Christ, but has cooled and grown lukewarm. Wala na yung init, wala na yung passion, pero sila ay maligamgam, or the term is apathetic, walang emosyon.
wala na, emotionless. This church and its people mistakenly say or think that they are in a good position and have all they need. Amen? These people find their sufficiency in themselves already. So their being lukewarm is going on the side of being cold. Dahil nakikita na nila na kaya ko nang mabuhay na wala yung Panginoon. At yun ang napakahirap bilang ma-enter natin sa ating faith na bilang Kristiyano o bilang nasa relasyon sa Panginoon, yung kaya mo nang mabuhay nang wala siya. Yung kaya na nating mabuhay ng isang araw na hindi natin siya naiisip. We found sufficiency in ourselves, in our strength, in our capacity. Yung ating kakayanan, yung mabuhay tayo sa sarili natin. And oftentimes in our life, whenever we are making decision, sometimes we base it on how well we are. And how we'll be able to carry ourselves. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Diba? We fail to consult the matters of our life to God. At with that, nabubuhay tayo sa sarili natin. At kaya mga kapatid, it is very tiring to live. Napaka nakakapagod ng buhay na nabubuhay ka sa sarili mong lakas. Nakakapagod mabuhay sa sarili nating kakayanan. Nakakapagod mabuhay sa sarili nating desisyon because we are so incapable of filling up all the voids. Alam niyo yon? Ito yung lahat ng butas. Fill in ko yan isa-isa. Hindi ka ba nakakalahati, pagod ka na. Dahil napakaraming butas ang kailangang punuan. That only God, in His mighty power, could satisfy. This is the same people that are lukewarm. Hindi fully tinatalikuran ng Panginoon, pero hindi din fully isinusuko ang buhay sa Kanya. And we hold our lives in our hands. And Jesus wants them to feel the shame about their prideful state and realize that they are so lost without Him in their lack of interest to God. They are falling away in the right relationship with the Creator. Sige, basahin po natin muli. Praise you, Jesus. Ang sabi dito sa verse 15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were neither one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ang sabi sa 17, you say, I'm rich and I have acquired my wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Ang sabi, ngunit hindi mo nalalaman, ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag, at hubad. Dahil ang sino man nananahan sa sariling lakas ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag, at hubad sa paningin ng Panginoon. Because only God could satisfy. Bakit kawawa? Kasi kaya mo namang ibigay na yan sa Panginoon eh. Bakit ikaw pa ang nagbe-bear ng lahat? Kaya kanina I'm so crying because of the word tetelestai. Because of the reflection on how Jesus paid it all. Because I don't need to carry anything for myself. Jesus carried it all for me. Diba? Ang sabi niya sa susunod na verse, buy from me gold refined in the fire so you become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness, and salve to put in your eyes so you can see. Bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka sa akin ng puting damit upang matakpan ang kahihiyan mong kahubaran at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makikita. Anong ibig sabihin nito? Buy from me those things. Give it to me, I'll give it to you. Surrender to me and I will give it to you. The fullness
of wealth. Hindi naman yung kayamanang ginto ang kailangan natin. Kailangan natin satisfaction. Kailangan natin yung masatisfied lang tayo. Hindi naman ipabibigay sa atin ng Panginoon lahat. Ang kailangan nating maramdaman at ang ibibigay sa atin ng Panginoon, contentment. Yun ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi niya naman sa atin ibibigay yung hundreds of millions as if we thought that could satisfy us. But ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung puso na may kakontentuhan at pusong may pagpapasalamat. Grateful and contentment heart is enough for you to be satisfied. Amen? Bumili ka sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. What are you going to buy from the Lord? Or what are you going to ask from the Lord? The blood of Jesus Christ that will clothe you with righteousness. Dahil mga kapatid, hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. But only through the blood of Jesus that will clothe us. Isusuot sa atin, tatanggalin sa atin yung maruming damit at isusuot sa atin yung puting tela, yung very, very white cloth upang matakpan yung ating kahubaran. Ano yung kahubaran natin? Yung kahihiyan natin mula sa ating mga kasalanan. Kapag nakita ba tayo ng Panginoon sa umagang ito, can we really look straight to His eyes? No, I think so. Hindi natin kaya. Hindi natin siya kayang tignan because of the shameful things that we are doing. Because of the sins that we are committing all over and again. Paulit-ulit na kasalanan. Paulit-ulit na kahihiyan sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi, bumili ka sa akin ng puting damit. Ano yon? Salvation. Clothe yourself with righteousness of God. At gamot para ipahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Ano yon? Wisdom and vision coming from the Lord. Upang tanggalin sa atin. Diba sino po ba to? Si Paul? Diba? For a certain point, tinakpan siya ng parang scale-like thing sa kanyang mata. And for a certain time, he was blind. Kasi ang blind, wala siyang dependency sa sarili. Ang blind, kailangan niya ng tao that could alalayan siya para siya'y makalakad, siya'y makagawa ng mga bagay-bagay. And for a certain point, Jesus wants us to have that scale so that we could put our dependence on Him bago tanggalin ito para tayo ay makakita. Ano yung makikita na natin? Different kind of life in Christ. Amen? Praise you, Jesus. Jesus wants the people to feel the shame about their prideful state and realize that they are lost souls without Him. Amen? So therefore, in the end, it is an invitation to acknowledge Him and stick dependency on Him. So to the end, Jesus issues an invitation. Siya ay kumakatok sa pintuan ng mga makasalanan, lukewarm, apathetic hearts, at ang mga tao sa Laodicea na nanlalamig at may self-sufficiency. What does it mean? Ang Diyos hindi tumitingin sa iyong state. Hindi nag-iiba-iba yung kanyang, masyado tong over ang ugali nito ngayon, hindi ako kakatok ngayon. Hindi. Kaya mas nakakaiyak ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi kahit ano pang state mo or state ng buhay natin, hindi siya tumitigil sa pagkatok. Kahit ano pa yung estado ng relasyon natin sa Kanya, kahit nakita ng Diyos na hindi ka nanalangin ng buong linggo, kahit nakita ng Diyos na wala kang commitment sa Kanya, kahit nakita ng Panginoon na you are so down in your emotions, kahit nakita ng Panginoon na sakit ka at hindi mo na nakikita yung rason kasi nga nasasaktan ka, mga kapatid, hindi tumitigil ang Diyos na kumatok. Hindi namimili ng estado ng puso ang Diyos sa Kanyang pagkatok. God is continuously knocking at our door. Jesus stayed in the door of our hearts 24/7 for the start until the end of our life. Hindi kailanman
namimili ng ililigtas ang Panginoon. And with that in mind, sobrang nakakaiyak ang pag-ibig ng Panginoon. There is no other unconditional love that could be compared in the love of Jesus. Imagine mo, kahit sinong tao, di ba? Tayo kasing mga tao, we are so, we give love if we receive love. We give if we receive something in return. That's the nature of the person. Ang tao kasi magmamahal at magmamahal yan, basta meron niyang nararamdamang pagmamahal pabalik. Kapag wala ng pagmamahal, unti-unti na yan, bahala ka na. Sige, bahala ka na. Iwan na kita. Kaya mo pala di kaya ko din. May ganyan-ganyan pa tayo Kaya nga maraming broken relationship because we are so broken individual. But Jesus, kahit sabihin natin na, ayoko pa Lord, ayoko pa Lord, ayoko pa Lord, bahala ka dyan Lord. Si Lord, katok lang siya ng katok. Diba? I remember the footsteps on the sun. That's why it's my favorite Diba? You walk 1,000 steps away from the Lord. Akala mo, hindi ka sinusundan ng Panginoon. Kasi dati 4 yung paa. Ngayon 2. Ikaw na lang. Akala mo ikaw. You don't know God is the one carrying you. Footstep pala niya yon, hindi mo pala yon footstep. And how many 1,000 steps away from the Lord, but only 1 step backward, and He is there. Because God continues to knock in the door of our hearts. At ano yung invitation na ine-extend ng ating Panginoon when we let Him come in? Jesus knocks with an invitation. Ang sabi, balik tayo dun sa 20, chapter 3 verse 20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. If anyone hears His voice and open the door, he will come in and eat with the person. I will eat with you. At ang konsepto ng pagkain sa panahon nila ng mga Israelita, panahon ng Panginoong Jesus, it's an intimacy. Di ba? Kaya nga yung mga Pariseo, nung nakita ang Panginoong Jesus na kumakain kasama ng mga tax collectors at saka sinners, di ba? Sobra nilang niyuyurakan ng Panginoong Jesus because okay lang ba tayo? Kasi, nung nakita nilang kumakain ng Panginoong Jesus kasama ng mga makasalanan, quote and unquote, grabe yung pangyuyurak nila sa Panginoong Jesus. Because eating with someone signifies intimate relationship. Hindi uso sa kanila yung magbabarge in lang tas makikikain. Kailangan yung pagkain nila ay intimate yung relationship sa kanilang kinakainan or sa bahay na kanilang kinakainan. So Jesus is saying, sige po, ayaan po natin yan, si Lord ang bahala. Mainit po ba? Jesus is saying here that if anyone hears Him knocking at the door and open the door, they will have access to an intimate relationship with Him. Kaya ang celebration po ng Holy Week, ang celebration po ng Holy Week ay hindi natatapos ng 3 araw or 4 na araw lang. The celebration of Holy Week or the celebration of the life, death, and resurrection of Jesus is actually po, yan yung message sa mga doorsteps natin. When we let Jesus come in, the message of the life, the death, and the resurrection, yan yung continuous nating dapat na nalalaman at naiisip. Hindi natatapos ang sakripisyo ng Panginoon 3 times or 3 days in a year. It is continuous. Amen? And last part po, kapag pinapasok natin ang Panginoon sa ating mga puso, when we allowed Him to enter the hearts of every person at piliin natin siya, ang kailangan nating maramdaman, fire. Burning fire for Him. Kailangan nating piliin
papasukin siya, at mag-init sa kanya. Amen? Dahil ang sabi sa Luke chapter 12 verse 35 to 48, and this is the very essence of everything we're doing. Kaya tayo nagpapagal, kaya tayo nandito, at kaya tayo nagtitiis at sumusunod sa Panginoon dahil dito. Sige, buksan natin. Luke 12, 35 to 48. Maging handa kayo lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Sige po, tuloy po, 35. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila at ipaghahanda sila ng pagkaing pagsisilbihan. Sa huli po, mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o madaling araw man. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay maligamgam dahil hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagbabalik. Pag naabutan tayo ng Diyos, on the state of our heart that we are lukewarm, isusuka tayo ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, accept Him in our hearts and remain to be on fire with Him. Because we never know kung kailan darating ang Panginoon at kukunin tayo. At nawa, hindi tayo abutang maligamgam. Nawa abutan tayo ng Diyos na nasa state tayo ng buhay natin, na nakasuko pa din yung buhay natin sa Kanya. Sa mga panahon na tayo ay aandap-andap, at ang ating ilawan ay kukuti-kutitap, hindi tayo ganun ka 100% charge. Let us always remember, He is always there in the front of your door, knocking. And let Him enter again and again and again and rebuild our relationship with Him. As sabi dito, sa Revelation chapter 3 verse 21 to 22, dito po tayo magtatapos. Revelation. Okay. Revelation chapter 3 verse 21 to 22. Dito po tayo magtatapos. To Him, ayan, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa katabi ng aking Ama sa kanyang trono. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on His throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. If we open that door, He'll meet us in our relationship with Him. Only then we can fully know and experience the fullness of His love. Kaya tayo po bang lahat ay handa na? Nainitan na. Ayun na. Naging maligamgam na ulit. Tayo po tayong lahat. And I want every one of us to experience the love of Jesus. The one that Jesus gave up on the cross is His life for you. Sige, kanta tayo ng worship, yung praise natin, Ate Abby, kanina, yung unang-una. Ang sabi dun sa kanta, kasi medyo konti pa lang kami nung nagsimula eh. Huyabang maaga. Ang sige po, i-flash nga natin yung lyrics nung I thank God. Sa mundo po kasi, mga kapatid, nagsasaya na sila. Bakit parang Biyernes Santo pa din tayo? Asan yung lyrics? Sige po, kasi kanina konti pa lang kami nung nag-start to eh. So, i-reflect natin ito. Maging masaya tayo sa Panginoon dahil tayo ay iniligtas ng dugo ng Diyos. Tayo ang tunay na mga niligtas. Ang sabi dito, wandering into the night, wanting a place to hide, this weary soul, this bag of bones. Sige po, susunod. And I try with all my mind,
but I just can't win the fight. I'm slowly drifting like a vagabond. Sige po. And when I run out of road, I met a man I didn't know. And he told me that I was not alone. Amen. Sige po. At ang sabi sa chorus, He picked me up. He turned me around. He placed my feet on a solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Sa susunod pa, because He healed my heart. He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Hallelujah! Glorify your name, O Jesus! Salamat sa katubusan, Panginoon. Salamat sa katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat sa pag-ibig na walang kapantay. Hallelujah! Praise you, Jesus. Wanting a place to hide his fear. His backbone. I try with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. I'm vagabond. And just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God, yes. Oh, but I see no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So sorrow to my old friends, burning is bitterness. You can just keep it moving. Welcome in, welcome in. From now till I walk the streets of gold, I'll sing, oh how you
Because you healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Because you healed my heart, you changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. Yes, I thank God. Let's thank the Lord. Let's thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory to your wonderful and most precious name, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Truly, Lord, you picked us all up. You turned our life around. You changed our name. You healed our hearts. You healed our soul. Thank you, Lord, for being our Master and at the same time our Savior and our Lord. Thank you, Lord, for your unconditional love. Thank you, Lord, that you are continuously knocking in the doors of our heart, no matter what state we are in. Maraming salamat sa iyong pag-ibig na hindi kami kailanman iniwan, hindi kami kailanman pinabayaan, hindi kami kailanman tinalikuran, even in our most lukewarm state. And Lord, as we end this service this morning, we pray, oh God, show us, Lord, kung ano kami sa iyong harapan sa umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, that with our mind, hearts, and emotions, open our hearts again. Let you come in and dine with you and have a relationship with you. Renew our faith, Lord. Renew our fire. Renew our relationship. Revive this dry bones, Panginoon. Revive this lukewarm heart, oh God. Na patuloy kami, Panginoon, na piliin na mag-init sa iyo, Panginoon. Piliin namin, Panginoon, yung relasyon namin sa iyo nung una ka naming nakilala. At gawin mo kaming handa, Panginoon. Anumang oras sa iyong pagbabalik, Panginoon, maabutan mo kaming nasa kalalagayan ng mainit sa iyong harapan, Panginoon. Lord, life is hard, but you offer a great help, and that is you and your Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa pagtawid sa amin. Salamat, Panginoon, sa paturuan, sa pagtutuwid, at sa mensahe mo, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala ng iyong pag-ibig. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamayamang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang ganda po ng mensahe ng Diyos, no? Dapat po sa panahon natin ngayon ay dapat ay maging ano tayo, no? Mainit sa paglilingkod sa Panginoon, no? Mas maganda po yung masumpungan tayo ng Diyos na mainit ang ating paglilingkod sa Panginoon, no? Sapagkat alam naman natin ang Diyos ay no? Diyos kailanman ay hindi siya nagpapabaya sa kanyang mana. So sa umagang ito tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob, no, sa ating Panginoon. Handa na po natin ating mga kaloob para po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong magandang mensahe po na aming nakamit ngayong umaga, Panginoon. Sapat alam namin, Panginoon Diyos, na sa pamagitan po ng mga mensahe, Panginoon,
ay patuloy po kaming natutuwid na babago ang aming buhay. At higit sa lahat ay patuloy po naming nalalaman na yung nais po sa buhay namin. Kaya sa umaga ito, Panginoon, bilang pasasalamat po sa aming narinig na yung mga salita, kami po ay magkakalob sa Panginoon. Sapat alam namin, Panginoon, ang kalob na ito ay magagamit po namin, Panginoon, sa papalaganap na yung mga salita, sa mga gawain mo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, marapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan, hindi lamang sa aming buhay, kundi sa mga bagay na natatanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay napupulit na papasalamat sa iyong dakilang kaloob na patuloy mong pinaparanas sa aming Panginoon. Tumanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Announcement po ulit ang ating midweek services every Tuesday, ang ating pong prayer meeting, every Thursday ang ating pong Bible study, 7 p.m. po yan ng gabi. Kami po ay naririto lamang nag-aantay sa inyo. Ano po? So, ang ating pong youth ay see you po sa first Sunday yan. Kasi po ang anyong mga ate at kuya ay mga sobrang busy. Meron po kaming kagabi, meron pong kaming mga tinitrain na mga kabataan, nagpapatulong po sa ating sa music team. Ayan po, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng isang misyon. Ayan, papuri ng Panginoon. Sa Kanya lamang pong lahat ng papuri. At yung mga meron kami, kahit basic lang yan o kahit ano, talagang galing lang talaga sa Panginoon lahat to. Wala naman din kaming training. Ako wala akong training. Kami wala kaming training. Galing talaga lahat sa Panginoon. Papuri sa Diyos. Ayan po, sa mga youth, wala po tayo ulit today. So, see you po tayo sa first Sunday. So, ganun po ulit. Dito tayo mag-lunch and then proceed tayo sa ating gawain. And then, music ministry practice every Saturday, 7 o'clock po. Yung gusto po magpaturo ng mga instrument, pwede po yan sila ate at kuya, paturo lamang kayo. At kailangan na nila ng but back up din, kailangan namin ng sangil. Ate Joanne? Yan. So, yan po. Welcome po kayong sumali sa amin parate. Amen? Sige po, lahat tayo magsitayo po tayong lahat. Tawagin po natin si Bishop Alex. Hallelujah. Shall we pray? Nagpaalala si Sister Abby doon sa gawain ng midweek service. Yung mensahe na maliwanag naman eh. Jesus is at the door. Ang Diyos po ay kumakatok. Patuloy, walang humpay, walang hinto. Patuloy tayong nakararanas ng kanyang pagmamahal. Despite that we fail God in many ways, no? Maraming bagay nating nabibigo ang Diyos kasi we're just too busy. At kung mayaman, masagana, ang sabi ng Diyos, yun ang akala mo. Mayaman ka pero aba ka. Ang kayamanang binabanggit po riyan ay hindi lamang material na bagay, kundi yung imbitasyon ng kapaligiran sa sobrang nating pinupuntahan. Parang isang kasaganaan ata para sa atin yan. Ang tunay na kasaganaan, tignan niyo po, wala nang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. And even at the center of the stage, wala siya. Siya ay nasa iyo. Siya ay nasa akin. Yung tanging kanlungan mo, maaaring sa iyong asawa, bigo ka. Mapababae at mapalalaki. Pero yung Diyos na nasa buhay mo. Ngayon, we believe that Jesus Christ dwells in us. Nandyan siya. You just try to open your heart, no? Ang nakalulungkot, naiiyak ako sa mga 2-3 gabi na pinagkukulan ng pagod ng tao. Yung sinasabing salubong, isang malaking kamali ang aral yan.
yung pagsalubong. Pero meron siyang tamang pagsalubong. Nasasalubong sa iyo at saka sa akin. Sa mid-air, sa alapaap, doon tayo hinihintay ng Diyos. Ito yung pagsalubong na papuntang langit. Yung mga nangyayaring salubong ngayon, sa lupa ho yan. At kadalasan ginagawa ho ng tao. Pero ang Diyos, meron sinabi sa unang Thessalonica, kabanatang 4, 1 Thessalonians chapter 4, beginning verses 14. Those who died in the Lord, the first thing, the first one who died in the Lord shall rise first. Yun ang mga namatay na kay Kristo, mga born again na sa nakalipas na taon, yan ang bubuhayin una. Then secondly, and those who are still alive sa kanyang pagbabalik, hindi sa lupa, sa alapaap, doon tayo susunduin. Yun ang tunay na salubong. Yung mga nabubuhay na hindi na dinaan sa sementeryo, hindi na imbalsa mo, hindi na dumating pa sa inyong pambagay. Those who are still alive. Ako ang prayer ko nga at my age, Lord Lord, if you will extend, it is your will, Lord God. Yung bang ginusto ko na, madatnan mo kong buhay, no? Although it's appointed, pero in God's time, we can ask the Lord. At ang tunay na pagsalubong sa Diyos, no? Sasalubungin tayo ng Panginoon. Just close your eyes and let us pray. Panginoon, maraming salamat. Marami ng kinagawian at ginawa ang tao para mabigyan ng kapatawaran. Pagtitika, pagninilay-nilay, istasyon, Panginoong Diyos. O ano ba mga bagay na pinaniniwala ang Panginoon. Isa lang ang aming pinaniniwalaan. It is finished, Father God. It is finished. Tapos na. Isang beses ka lang namatay at hindi na muling mamamatay. Then 3 days after, He rose again. The very reason why we declared this morning, Jesus is not dead. Jesus is alive forevermore. Jesus is alive forevermore. Buhay ka. At muli na sa luklukan ng kanang amang nasa langit. Ang sabi mo sa Ama, Ama, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. At lahat ng sa iyo ay sa akin. Sa aking pangalan ay parangalan mo sila. At sa umagang ito, Panginoong Diyos, pinararangalan ka namin sa ginawa mo sa buhay namin, pagliligtas, pagpapatawad, paglilinis. And it's a non-stop, uninterrupted covenant with us, O God. Hindi kami, Panginoong Diyos, kailanman mapapaghabag, minsan pa, idaloy mo sa buhay ng iyong mga anak, na hindi kami dapat mabalisa kung ano man ang kaganapan sa buhay. Sapagkat ikaw ay buhay at lahat ng nagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya. Tinataas po namin ang aming kamay ngayong umaga. Basbasan mo kami, bendisyonan mo kami, pati na ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, nasa tahanan ngayon, iba naming kapatiran, hindi namin kapiling ngayon. We declare, Lord God, they will receive blessings from you. We thank you, Father, for the word, for the servant whom you use, Lord God, for your glory. Salamat po, Ama. Iyo kaming bendisyon at basbasan sa araw nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus na po ang aming samandalangin, lahat ng mga tinugon, pinagaling, pinalakas, ginawa ng himala at kabutihan ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.